viewers. This is the international live streaming, the Filipino Christian Fellowship, London chapter. We want to read you a happy Easter, everyone. But before that, I'm going to read to you in Luke 24, verse 5 and 6. And here, I'm going to do it in, verse 5 and 6. And as they were frightened and bowed their faces on the ground, the man said to them, "Why do you seek the living among the dead? He is not here, but he is risen. The Lord is risen. Our Lord Jesus Christ is risen." Amen. Remember how he told you when he was in Galilee, the Son of Man must be delivered into the hands of Satan and be crucified. On the third day, he will rise, and he will rise again just for you and for me. In the name of Jesus. Today we're going to celebrate the risen Lord, who is our Lord Jesus Christ. He's no longer in the tomb. He has risen. He is alive forever. Amen. Amen. Woo. Great is the Lord and greatly to be praised. Let's pray. Father, we thank you. We thank you for this day that you have given unto us, Father. We thank you for the joy. We thank you for the hope. We thank you for the new life. We thank you, Lord, for the new strength. We thank you for your Holy Spirit. We thank you for your power, your anointing, Lord, your blessings, and all the good things you have done in our life. We want to say thank you, Lord, for this day, Lord Jesus Christ, as we celebrate your goodness, as we celebrate your reason. This is for today because you have risen, Father God. Not only today, it's just a celebration, Father. And we remind us, Father God, your faithfulness, your power is yours, Lord Jesus. The eternal life is yours, Lord Jesus. We want to click on you, Lord. We want to stick in you, Father God, because you are the source of life. In the name of Jesus. And Lord, may you bless this church as you bless your people, Lord. Bless, Father God, every lyrics of the song, especially your word today, Lord Jesus Christ. May you bless also your servant, Lord Jesus, and every word that we're going to receive, Father God, of your word, Father, will be a blessing, will be a life, will be a strength to us, will be a moment of truth, Lord Jesus, that you are the truth, who is standing in our presence right now, Lord. We thank you, Lord. We bless your name. We give you glory. We give you honor. We praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Let us all celebrate the resurrection of Jesus. Hallelujah. Are you ready, church? Hallelujah. Today we celebrate the greatest achievement of Jesus. Is to resurrect from the dead. Hallelujah. Yes, come on, church. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus is forever. He's alive. He's alive. Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Yes. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. Yes. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty.
Hallelujah. Come on. Celebrate Jesus, celebrate. Yes, good. Celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Hallelujah. Celebrate Jesus, celebrate. Yes. Celebrate Jesus, celebrate. Yeah. He is risen. He is risen. And he lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Yeah, we do it once more. Hallelujah. Celebrate Jesus, celebrate. Hallelujah. Come on, people of God. Celebrate Jesus, celebrate. Hallelujah. Let the whole world celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Yes, Jesus is risen. Hallelujah. Celebrate Jesus, celebrate. Hallelujah. He is risen. He is risen. And he lives forevermore. He is risen. He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. He is risen. Hallelujah. Come on. He is risen. He is risen. And he lives. Yes, Jesus lives forevermore. Hallelujah. He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Yes, hallelujah. Hallelujah. Come on, people of God. Jesus is alive. He is risen. He is risen. And he lives forevermore. Yeah, he is risen. Hallelujah. He is risen. He is risen. Come on and celebrate. 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 Yes, let's celebrate. Come on, celebrate. Come on and celebrate. The resurrection. The resurrection of our Lord. Yes, hallelujah. We celebrate. Hallelujah. For Jesus is alive. He is risen. Hallelujah. Almighty God. Hallelujah. Your Son has risen. Hallelujah. Hallelujah. To the King of Kings. To the Lord of Lords. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes. Hallelujah. For Yes. proving that one day we will be alive as well. Yes. Hallelujah. Amen. Through your power. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. What a good God we have. Hallelujah. What a good Lord. For He took all and bare all our sins. Hallelujah. He took upon the cross for you and me, so that we have the liberty. Hallelujah. Jesus. Jesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame.
seated on that crown, crowning now with many crowns, your reigns victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the King of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Yes, hallelujah. You are worthy, Lord Jesus, of all your sacrifices. Hallelujah. We are forever thankful, Lord. Thankful for you, God, for you have raised us into our lives, O Lord God. Hallelujah. Pinatunayan mo, Panginoon, na kami rin, Panginoon, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan mo, Panginoon. That's why, salamat, Panginoon Jesus, for you are a great Lord. Hallelujah. You are a great Master. Hallelujah. You are a great Savior. Hallelujah. Hallelujah. You are the great Son of God. Hallelujah. Everything is possible because of your blood, because of your cross. There is power. There is power in your cross, Lord Jesus. There is power in your blood. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Forever thankful for you. Hallelujah. For we are alive. Yes, we are alive. Hallelujah. We can set free from the enemy. Hallelujah. Hallelujah. And the people of God says, Amen. Thank you, Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Madaydayaw ti Apo. Nakapsog. Madaydayaw ti Apo. Are we alive? Alright. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Sister Joy Pascua, na nagmula sa Pagudpud, Ilocos Norte. Nakaasawa, kakabsat, ti taga-Bintar, Ilocos Norte. Ngam dua kami katadati kami kinilakay. Ni Apo Diyos ti mapadayawan kakabsat. Amen! Thank you, kakabsat, karigiti na aramat ni Apo Diyos iti mang bendisyon kada kayo. And I will speak 3 languages, English, Tagalog, and Ilocos, so that our kids, our youth will be able to understand what I am saying here. Amen? Alright, so today po, let's prepare our hearts, our mind, because we will be receiving the Word of God now. Amen! Isang malakas na palakpak natin para sa Amen! So today po, I'll be sharing po about our King Jesus. Jesus, King of Kings and Lord of Lords. 4 days before His death po unto His resurrection, medyo mahaba po to, but I will shorten it. Kailangan po kasi itong ituro so that we know the cause. Iti poon ken gapuna kakabsat no apay nga natay ken nag-resurrect ni Jesus. But before that, gusto ko pong sabihin sa inyo na I love Resurrection Sundays. Though wala pong exact date kasi iba-iba ang date every year. But favorite ko, natinag maglang, sorry. sorry. But favorite ko po ang Resurrection Sunday. Bakit? Because the message it carries is the reason why we are all here, following Jesus. Amen? And kung wala po itong sineselebrate natin ngayong linggo, kung wala po ang Resurrection Sunday, hindi ko po alam kung saan tayo pupulutin. And hello po sa mga viewers natin. Naka-on man. And hello po sa mga viewers natin sa Amerika, sa Europe,
sa Australia, Philippines, amin entero tulubong, whatever time you will be able to watch this. Hello po, Jesus loves you. And Jesus is alive. Amen? And the last time I checked, meron po tayong 200 viewers. So hello po sa inyong lahat. Amen? So ulitin ko po, I'm so excited and my favorite Sunday is Resurrection Sunday. Amen. Simulan na po natin ang pag-aaral sa salita ng Diyos. And I just wanna say na nakakabusog po sa mata ang dami-dami natin ngayon. Oh, thank you, Lord. Amen. Amen. Alam niyo po, when Jesus was crucified, ilan po sa mga Galileans po were broken-hearted. Nung nakita po nila habang nangyayari po itong crucifixion ng ating Panginoong Hesukristo, madami po, although some were shouting, crucify Him, marami rin po ang broken-hearted. Especially nung nakita na nila at narinig na nila na namatay na si Jesus. Bakit po? Because yung inaakala po nila na mag-overthrow sa Rome, yung akala po nila na Messiah nila ay namatay. Hello? The best person they have known, He is more than they could ask for. They were waiting for the Messiah, and when Jesus showed Himself, introduced Himself, performed miracles, showed His love, and preached about the kingdom of God to them, sabi nila, oh wow, He is more than we could ever ask for, and He is powerful enough. Alam namin na ito ang kayang mag-overthrow sa Rome dahil sa mga signs and wonders na kanyang pinerform. And mababasa po natin yan sa Gospels at makikita po natin mga demonyo takot kay Jesus. Mga sakit pinagaling ni Apo Jesus, kakabsat. Even He multiplied a food to be fed by thousands of people. And so many miracles pa po. Sabi nga kung isusulat lahat ng ginawa ni Jesus, hindi po kakasya ang Bible. And when they witnessed Jesus, sabi nila, this is it. Ito na siya. And now, I want you po to remember, 4 days before His death, winagayway nila si Jesus. Tama po ba? And it was prophesied in Isaiah. Winagayway nila si Jesus, pero as a conquering hero. Winagayway nila si Jesus as a general. Winagayway po nila si Jesus as king, and they were shouting, Hosanna! Gamit ang kanilang mga palaspas. Si Jesus po nakasakay sa isang donkey and they were shouting, Hosanna! Blessed is the King. And it's like, sa totoo lang po, hindi naman talaga nila alam yung mission ni Jesus. Yung mission po ni Jesus ay iba po sa nakikita nila kay Jesus. They are seeing Jesus as a political hero. Okay? Pero si Jesus ay hindi naman bumaba just to overthrow Rome. Hindi po yan ang mission ni Jesus. Alam po natin, bumaba si Jesus to save the world. Pero ang tingin po ng mga Hudyo, wow, this is the moment we've been waiting for, our Messiah. Oh, blessed is the King. And so, nung si Jesus po ay namatay sa krus, suddenly their hope, their excitement was over because He was crucified. Kaya po, masyado ko pong inaamoy, masyado kong finifeel yung Black Saturday. Sabi ko, Lord, many were heartbroken that time because yung hope nila ay sinandal nila kay Jesus. And then seeing Him crucified, they were heartbroken. Now, I want you to remember, my dear brothers and sisters, that the goals of crucifixion, noong panahon po ni Jesus Christ na siya ay pinako, ang goal po ng crucifixion is, una, to execute a criminal in a brutal way. Ang dami-dami namang ways para madaling patayin ang isang tao, pero hindi po ang Rome. Ang Roman Empire po at that time is using crucifixion to execute a criminal. Pero ito po ay para sa mga non-citizens of Rome at para po sa mga slaves. Okay? Ginagamit po ito para i-execute ang isang kriminal at pangalawa, ginagamit po ito para po pantakot sa community na, oh, mag-ayos-ayos kayo kung hindi kayo mag-ayos-ayos, i-crucify namin kayo, ganon. Ganon po ang goal ng crucifixion that time. At yung pattern po ng crucifixion, hindi lang yung ginawa po kay Hesukristo, ito po ang pattern at depende rin po kakabsat kasi may mga variations yan. Base po sa krimen na nagawa mo at saka doon sa tupak ng soldier na
who is carrying the deed. Doon sa tupak ng soldier, kung inis na inis siya sa'yo, bibigatan niya yung parusa sa'yo. Pero dito po, usually, kapag ikaw ay criminal and you are about to be crucified, may flogging na mangyayari. Alam mo yun? Latigo. Pero, ang ginamit kay Jesus is may mga hook. Okay? Na kapag hinampas sa'yo, sasama yung balat mo or yung laman mo. Okay? Bakit may flogging, Ate Joy? Para po mag-exert, kasi baka pumalag yung i-crucify, kakabsat. So this is to force submission and reduce resistance. So ang goal po ng flogging is yung mag-loss ka ng maraming blood, kakabsat, para manghina ka. At dahil po dyan, manghihina definitely, even the strong-willed criminal ay hindi siya makakapalag kasi mauubusan siya talaga ng dugo. So napaka-brutal po ng crucifixion na ito. At ang gamit po nila sa flogging is, alam na natin yan, sino po ang nakapanonood ng The Passion of the Christ, na yung hook po or yung flogging po na ginamit is, sabi ko nga, maraming hook. Tapos ihahampas sa balat, tapos hihilain, tapos sasama yung laman. Okay. Buti na lang hindi po tayo nabuhay nung mga panahon na yan, no? Naku, hindi ko... Takot na nga tayo sa silya elektrika, pero iba po yung way ng execution noong panahon ni Jesus Christ. And then process is, once na na-flag na, dadalhin po papunta sa lugar kung saan siya i-execute. Okay, basahin nyo na lang dyan, follow me. Pero habang papunta siya doon, ipapabuhat sa kanya isang malaking crossbeam to further weaken and increase ability to resist. Okay, alam nyo na yan. And then, pa-clean ko na lang, kakabsan, and then pag nakarating na po doon sa execution area, yung criminal po ay isasabit sa cross doon sa binuhat niya mismong napakabigat na cross. At ihahang po siya sa cross. At dalawa pa yan, depende ulit. Dalawa po yung pwedeng way kung paano siya ihahang. Usually po, ang normal po na ginagawa is itatali yung kamay, or gagamit ng pako 5 to 7 inches po yan. Ang ginamit po kay Jesus ay pako. So pinako yung kamay, tapos yung feet pag-iisahin, tapos nail, pakpak, tapos ikaw ay mapapako sa cross. So typically po, doon sa paa, merong small board para kunting-kunti ay partially mabuhat yung weight ng kriminal. Para naman may katulungan siya na mabuhat yung weight na. But just imagine po, yung goal is to talaga maubusan ka ng hininga. Hindi ko na babanggitin yung mga medical repercussions, kakabsat. Basahin nyo na lang dyan kasi po ang haba-haba at manonosebleed po tayo. May mga tumatagal po ng ilang araw, 6 hours to 4 days. Pero pambihira po, grabe. Ito po ay isang pinakamahirap na pwedeng sitwasyon na kakalagyan ng isang tao. At yung attending guard ay makakaalis lang kapag nasigurado na nila na namatay na talaga yung kriminal. At kapag namatay na, sisiguraduhin pa nila by stabbing the heart, or sharp blows to the front of the chest, or smoking fire built po doon sa paanan ng cross. So, imi-make sure talaga nila na pag namatay, double dead. Para sure na patay. At yung katawan po ay itatapon, and of course, it will be eaten by animals. But yung iba po, ibang families po, pwede po nilang i-bribe yung centurion para makuha nila yung katawan. Pero depende pa rin po sa centurion. Yung kamatayan ni Jesus po is yan yung pattern. Okay, pinagdaanan po niya yan. At na-record po yan sa 4 Gospels. And even in Isaiah, nakita po natin yan. He saw it in a vision na parehong-pareho po as described kung paano talaga ine-execute. So they describe scourging, carrying of crossbeam, crucifixion of Golgotha, nailing of Jesus' body. Tapos tinulungan pa po siya ni Simon, di ba? Kasi hirap na po si Jesus noon sa pagbuhat ng cross niya. Okay, hindi na kaya ng ating Panginoon. At hindi lang po yon, there were mockery by the soldiers. Ang hirap po niyan kasi nag-create ng crown of thorns. Kasi nga, he was thou declaring he is the King of Jews. Mockery. So gumawa po sila, instead of tunay na crown, gumawa po sila ng crown of thorns to mock Jesus Christ. But before po siya ma-flag, nilagyan po siya ng thorns sa kanyang ulo, binigyan ng parang robe, at inasar-asar, minak, "Hail, King of the Jews! Hail, King of the Jews!" At hindi lang po yun, kakabsat, mockery from the religious leaders. At sa mga nakasubaybay sa kanyang kamatayan. At sinabi nga na,
Oh, kung talagang Diyos ka, talagang Savior ka ng mundo, ba't hindi mo masave yung sarili mo sa krus? Hello, kakabsat. So, ang nangyari po, si Nicodemus and si Joseph of Arimathea, hindi po ito yung tatay niya, kasi bago pa po siya maikrus, patay na po yung tatay niya na si Joseph the Carpenter, ha? Baka po mariro kayo. Okay. Nung namatay po ang Panginoong Hesus Kristo, ito pong dalawa na to, na si Joseph at si Nicodemus, they were a well-known members of the Jewish High Council. So kung maaalala niyo po, si Nicodemus nagpunta kay Jesus Christ hating gabi para hindi siya makita. Naalala niyo pa po? And they are called the secret followers of Jesus. Pero buti po, humabol po si Joseph, sabi, huling, alam mo yun na nabigyan siya ng, pinakita niya or dinemonstrate niya na Jesus, I'm your follower. Why? Because binaypas po nila ang mga centurion, pumunta po sila sa governor, kay Pilate, para po hingin yung katawan ni Jesus for proper burial. Okay, nasa burial na po tayo. So they prepared Jesus' body for burial at pinayagan naman sila. So sila pong dalawa, they prepared the body of Jesus, they put spices, and they wrapped him in linen cloths, and took his body to a huge tomb, nakagagawa lang for a family, na talagang ang ganda, at pinasok po doon yung katawan ni Hesus Kristo. Though sila po ay naniniwala that Jesus was sent by God, but malungkot rin po sila. Itong dalawa na ito ay malungkot din because Jesus is dead. Meanwhile po, si Caiaphas, punta tayo kay Caiaphas. Okay, yeah, Caiaphas. Siya po yung high priest that time, and the religious leaders po were celebrating Passover. And Saturday, they were celebrating nung namatay si Jesus, they were celebrating the Passover, the Sabbath, nga makunkuna. And they were also rejoicing that finally, this troublesome rabbi had finally been taken off the scene. They were rejoicing na at last, patay na, namatay na. Kasama din po si Saul na nagre-rejoice. Hindi pa po siya Apostle Paul noon. Si Saul na nag-persecute po ng mga Christian, he was rejoicing also. At last, wala na tayong problema, namatay na. And yung mga claims niya din po na, sinasabi niya na mga claims niya, wala na, patay na, tapos na. Yes, wala na tayong problema. Kajay ragsak na kakabsat. And si Thomas, known as Doubting Thomas, he fled from the city with others. Bakit? Kasi ang nasa isip niya, kung namatay yung leader natin at nagawa nilang patayin yung leader natin, definitely tayo rin papatayin nila. Yun yung thinking niya. So they fled and they were heartbroken. Paulit-ulit ko pong sinasabi yan. Because sinandal nila yung kanilang hope at nawala na, namatay na ang ating Panginoong Hesus Kristo. Si Peter, si James, and si John were somewhere in Jerusalem. At pinifigure out nila paano makakatakas, paano makakaalis, ano ang gagawin nila, saan sila pupunta. Nag-iisip na si Peter na paano kung bumalik na lang kaya ako sa pag-fishing? Kasi yun yung business nilang mag-family. Babalik na lang kaya ako doon. And si Matthew po nakakaawa. Si Matthew nakakaawa kasi hindi niya alam kung ano ang gagawin niya na susunod. Hindi niya alam kung ano ang next step niya. He was confused. And then, across the town, yung mga babae po na disciples ng ating Panginoon ay magkakasama-kasama, kasama rin po yung mother ni Jesus, na they were heartbroken. And the mom is still in shock. Kakabsat, alam niya, kasi kuna sabi ng anghel sa akin, ang aking ipinanganak ay anak ng Diyos. Hari, I can't believe Jesus died. So makikita po natin dito na may mga confused citizens. Hindi pwede yung teachings niya, grabe yung signs and wonders, totoo tas namatay. Yung mga disciples takot, kakabsat, at yung mga babae, particularly ang nanay ni Jesus, ay heartbroken. And nobody, wala ni isa, including the mother of Jesus, believed at that time that He is the Savior of the world. Kasi hindi nga niya na-save yung sarili niya. Okay? And so that time when Jesus died, wala ni isa ang may plano to keep the movement alive.
Wala ni isa ang may plano na dugtungan o ipagpatuloy yung movement na inumpisahan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil bakit namin ipagpapatuloy? Namatay yung leader. Namatay yung nagkiklaim na Messiah. He is dead. And you know why they were frustrated, kakabsat, and why they were heartbroken? It's because ang central theme ng ministry ni Jesus were not His teaching. Ang central theme ng ministry ni Jesus were not His parables. And He didn't ask for His people to trust His ideas. He didn't ask His people to trust His teachings. He asked His disciples to follow Him. Amen. It wasn't His ideas, it wasn't His insights that made Him crucified. It is who He claimed to be. Kaya mabigat po yung kamatayan, kakabsat. Magaganda yung nagawa, pero bakit lahat ng tao ay bagsak talaga, kakabsat? Hindi lang yan, dahil mahal nila si Jesus, pero dahil si Jesus ay kiniklaim niya na siya ay hari. Kiniklaim niya na siya ay Messiah, basahin niyo po sa likod. Kiniklaim niya na siya ay anak ng Diyos, tapos namatay, kakabsat. He even claimed to be greater than Moses. Kaya sabi ng mga high priest, Moses gave us the Torah and you're claiming that you are greater than Moses? How can you be greater than He? Kunada, kakabsat. And the disciples believed, tapos namatay si Jesus. He even claimed to be replacing the temple. Sabi niya, papalitan ko ang templo. Ang bigat naman ng claim mo. Di wala ng purpose yung templo. Sabi ni Jesus, just wait. Tapos namatay. He even claimed that if you'd seen Him, you've seen the Father. Ano? Ang bigat naman yung claim mo. Hindi nyo pa nakita ang Ama. Kung nakita nyo ako, nakita nyo na ang Ama. Tapos namatay. He claimed to be descended from heaven. Kaya nga may ilan, paano nangyari yun? Anak nga ni Joseph na carpenter. Kilala namin yun. Pero yung mga disciples po naniwala that you really came from heaven, na kung ikaw ay talagang galing sa heaven, may mamamatay ba na galing sa langit? Tapos what happened? He was crucified, kakabsat. He claimed to be the way, the truth, and the life. At marami pang iba na claims ng Panginoon. Pero, they followed Him not because of His teachings. They followed Him not because of His ideas. They followed Him because of who He is. Amen? Because He is the Son of God. And they witnessed it because He was accompanied by signs and wonders that only God can demonstrate. Pero bakit siya namatay? So kung namatay siya, namatay din yung movement. Ba't namin ipagpapatuloy? Hindi namin maintindihan. Namatay yung Diyos, namatay yung Hari, namatay yung Messiah. Alam namin klaro hindi siya reformer. He claimed to establish something brand new, and even Hades won't prevail it. And then seeing Him die, kakabsat, wala nang pag-asa. Everyone is heartbroken. And when He breathed His last breath, definitely His movement died as well. And so kinabukasan, Domingo deto yun, kakabsat, di ba ang haba? Kinabukasan, wala pong nag-aabang sa tomb na nagka-countdown, abang tayo, 1, 2, 3, mabubuhay si Jesus. Wala pong ganon, wala pong nag-aabang sa kanyang pagkabuhay. In fact, ang ginawa po ng mga women, papunta po sa tomb ni Jesus, at gumising sila ng maaga, pumunta sa tomb to prepare Jesus' body's burial, for burial, kakabsat. Kasi baka hindi nagawa ng maayos nung dalawa kanina. And so they went there to prepare. So ibig sabihin, kakabsat, alam talaga nila na patay na kasi hindi nila naintindihan. And at that time, Jesus was speaking in parables. Meron siyang mission, kakabsat, nung siya ay pumunta dito. And definitely, yung puzzle ay mabubuo kapag nakumpleto niya yung mission. Kaya wala po silang idea. And so, everything went back to normal. Kakabsat, yun po mga kapatid, pause po tayo dyan. Pause po tayo, hinga po tayo ng malalim. Lahat ay huminga ng malalim. Fast forward, kakabsat, 350 years after crucifixion.
350 years after the death of Jesus Christ. Exactly February 27, si Theodosius I po, a Roman emperor, established that Christianity will be the official religion of the Roman Empire. What, Ate Joy? Paano nangyari yon? Di ba Rome ang nag-crucify kay Jesus? And now they declared, yung ang dami nilang Diyos-Diyosan kakabsat, lahat yon tinibag ni Jesus. At sabi nila, officially, si Jesus ngayon ang Diyos ng Rome. Paano nangyari yon? Palakpak kiniapo kakabsat. Okay. Paano nangyari yon? Sila nga yung nag-crucify. At yung mga crosses nila, alam niyo po, at that time, ang symbol po is symbol of shame. Yung cross po ng Rome until today represents Jesus as hope and salvation. And then ngayon po, Jerusalem is now visited by thousands of people. Jerusalem is being visited by thousands and thousands of people because they want to walk where Jesus walked. And now, right now, kakabsat, millions of people are worshiping Jesus. Anong nangyari? May nangyari, kakabsat. Something extraordinary happened para po mangyari po yan. And do you know what happened, kakabsat? Tanungin niyo ako, ano? Yung nangyari po was recorded by Matthew, by Mark, by Luke, by John, and even the Apostle Paul, who once persecuted Christians. The Apostle Paul wrote more than the half of the New Testament, and they all tell us what happened. At tignan po natin yung account ni John. Basahin po natin, open your Bibles or read with me there, kakabsat. John 20 verse 1, sabi dito, early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. So she came running to Simon Peter. So nakita niya, kakabsat, sumilip siya kung saan namatay ang Panginoong Jesus at nakita niya bukas po yung tomb. Tapos walang laman, wala si Jesus. So in verse 2, dali-dali po siyang tumakbo kay Peter and the other disciple, the one that Jesus loved. Diba sabi doon, the one that Jesus loved, coming from him, kakabsat, kaya't isunamit tinagsurat deto dyan. Okay. Talagang dinescribe niya yung sarili niya na the one that Jesus loved. Okay. Asa na tayo? Included po yan sa Bible. So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, they have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put him. So ibig sabihin, kakabsat, talagang nobody was expecting a miracle. Nobody expected a resurrection. Kahit na sinasabi yun ni Jesus, hindi nila gets. Kakabsat, hindi nila gets. Walang nag-e-expect na nabuhay ang Panginoon. And they were just expecting what dead people do, to stay dead. And so what happened in verse 3? So Peter and the other disciple started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter. Kailangan niya talagang sabihin na naunahan niya si Peter, kakabsat. So, ayun na, the disciple that Jesus loved and the other disciple outran Peter, mas mabilis siyang tumakbo, mas nauna siya, and reached the tomb first. So, sinabi niya na siya ang nauna, kakabsat. And in verse 5, he bent over and looked in at the strips of linen lying there, but did not go in. Then Simon Peter came along behind him and went straight into the tomb. He saw the strips of linen lying there, as well as the cloth that had been wrapped around Jesus' head. The cloth was still lying in its place, separate from the linen. Finally, the other disciple who had reached the tomb first also went inside. He saw and believed. Correct, kakabsat? Finally, the other disciple who had reached the tomb first also went inside. He saw and believed. Though hindi pa nila maintindihan fully, kakabsat, they immediately got engaged. Not just because of what Jesus taught, but because of who He is. Sabi nila, nabuhay! Come on! Are you here, kakabsat? Nabuhay! Jesus is alive! Mahina! Jesus is alive! Amen!
Nung sinabi niya kay Mary at Martha, nung namatay si Lazarus, it now made sense. Sabi niya in John 11:25, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Jesus is alive! Hallelujah! Jesus is alive, kakabsat. Sa ibang account po, may nagbantay pa po na centurion para makisugurado yung mga high priest kasi baka kunin nila yung katawan ni Jesus at magpanggap na nabuhay si Jesus. Pero na-witness yung mga centurion na yon sa ibang accounts, kakabsat. They witnessed it right before their eyes. Kaya bribe po sila ng mga high priest. Hindi kinuha. He was alive. Kunada, kakabsat. Kaya bribe po sila ng mga high priest at sinabing magsinungaling kayo. Ito ang sabihin ninyo. At until now, kumakalat po yan. Alam nila na they were so blind na alam nilang nabuhay si Kristo but they still choose to harden their hearts. Mary Magdalene saw Jesus. Akala niya gardener, kakabsat. Nakita niyo po ba si Jesus? Excuse me, nakita niyo po ba si Jesus? And then sinalubong siya ni Jesus at sabi niya, oh, Rabboni! It's you! You're alive, Rabboni! And the other woman at the tomb, Peter in Jerusalem saw Jesus. Two travelers on the road, they saw Jesus. Nakikipagkwentuhan na si Jesus sa kanila. They were talking about Jesus at hindi nila alam si Jesus na pala yung kakwentuhan nila. 10 disciples behind closed doors. All disciples including Thomas. Kinukwento na nila kay Thomas, buhay si Jesus. Pero ano ang sabi niya? Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko makita si Jesus at yung butas sa kanyang kamay at yung sugat sa kanyang dibdib, hindi ako maniniwala. At nagpakita si Jesus sa kanya at sabi niya, buhay ka! Yes, buhay ako. Naniniwala ka ngayon dahil nakita mo na ako. Pinagpala ang hindi ako nakita naniniwala kaysa sa naniwala dahil may ebidensya. 7 disciples while fishing saw Jesus. 11 disciples on the mountain saw Jesus. A crowd of 500 saw Jesus. Jesus' brother, si James, saw Jesus. And the people who watched him ascend, kita nila na si Jesus ay buhay at nakita na pumanik sa langit. Amen? Ate Joy, gaano po ka-trustworthy yung mga witnesses? Ganito po, kakabsat. Binaliktad lang naman nila ang buong mundo through the power of the Holy Spirit. And most of them became a martyr of Jesus Christ. They witnessed, kakabsat. They heard the teachings of Jesus. They witnessed miracles. They followed Jesus and believed what He claims to be. But nung siya po ay nabuhay muli, doon na yung exclamation point. Totoo nga, ang Diyos ay bumaba para sa amin. Come on! Bakit ako hindi pwedeng mag-absent ngayong linggo na to? Bakit ako hindi ko kayang ipagpalit sa swimming? Or kahit anong linggo na to, hindi ko siya ipagpapalit kahit sino man, kahit ano pa man. Bakit? Because Jesus is alive and the resurrection of Jesus is not just a Bible story. Hindi mo mapapantayan kay David na he killed Goliath. Hindi mo mapapantay kay Joshua na nag-march 7 times sa walls. Jesus' resurrection is not just a Bible story. It is the story. Amen. It is the story of the Bible and it is why we are all here gathered in this place. Ang resurrection ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi lang ino-authenticate yung mga miracles ni Jesus. Yes, hindi lang niya ni-resolve ang mystery ng Old Testament. By fulfilling its prophecy, binuo niya, kakabsat. Hindi lang nito pinatunayan na anak siya ng Diyos at siya ay Diyos. The resurrection of our Lord Jesus Christ resolves our personal mysteries. Ate Joy, how can I stand with God? How can I know where I stand with God? How does God view me? Paano ba ako nakikita ng Diyos? How does God view my failure and my sins? How does God feel about me? Ngayon, naiintindihan ko na. In fact, si John, kakabsat, whom Jesus loved, nung siya ay tumanda na, wrote the most quoted verse of all time. Sabi niya,
For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but will have everlasting life. Ngayon, klaro na. Na yung hinahanap mo sa sarili mo, ngayon klaro na. Yung tanong mo sa sarili mo, hindi lang naging klaro. Yung mga hindi natin maintindihan na propesiya ng Old Testament, hindi lang naging klaro, kakabsat. Yung authenticity ng mga miracles ni Jesus. Pero naging klaro kung sino ka sa mata ng ating Panginoong Hesukristo. Si John, kakabsat, na-realize niya na yung rabbi niya, na-realize niya na yung teacher niya ay regalo ng Diyos para sa kanya. Mahal ako ng Diyos na pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak. When heaven meets earth, kakabsat, when heaven went down earth, when heaven reached earth, when God became man, when God reached mankind, ngayon klaro na, mahal kami ng Diyos. Amen. That whoever believes in Him, that whoever believes in Jesus, the one He sent, shall not be lost, but will have everlasting life. Mga kapatid namin sa online, at sa lahat ng mga taong makikinig pa sa susunod, despite how the church treated you, you can never deny the fact that God loves you. And that He proved it by sending His Son to die for us. The resurrection of our Lord Jesus is the story. The resurrection of Jesus is why we have the Bible, kakabsat. And the resurrection of Jesus made sense of everything what Jesus said and everything that He did. And it made sense, kakabsat, of the love He poured out. It made sense of the love that God poured out. It made sense, kakabsat, of God's love for us. Kuya Josh, can you come here, please? If you can play the chorus of Living Hope. Thank you, Kuya. All this time, kakabsat, ang secret mission pala ni Jesus was to die. His goal, His mission is to die. Kaya pala, sabi ko, kaya pala kahit pwede kang lumaban noon sa harapan ng mga high priest, hindi ka lumaban. Kaya pala kahit pwede mong i-prove yung claims mo at supalpalin sila at mapahiya sila ay hindi mo ginawa. Kaya pala na kahit pwede mong iligtas ang sarili mo sa mockery, sa pamamahiya ng tao at insulto ng tao, at kahit na pwede mo namang ibaba yung sarili mo sa krus ay hindi mo ginawa. Dahil ang misyon mo ay mamatay para sa sanlibutan. Walang haring ganon. Walang haring ganon, kakabsat. Ang hari maghahari-harian. Ang hari papatunayan niyang hari siya. Ito lang yung hari na nakita ko na naghugas ng paa ng kanyang disciples. Ito lang yung hari na nakita ko na binaba niya yung gloria niya. Ito lang yung hari na nakita ko na binaba niya yung kapangyarihan niya, yung posisyon niya, yung title niya. At hindi ininda yung mockery at piniling manahimik at tinayaang mapako sa krus para sa atin. Kakaibang hari, kakabsat. At ito ang rason dapat natin siyang susundin. Ito ang rason bakit tayo magsasubmit, bakit tayo mag-worship ng all out. Ito ang rason bakit kailangan natin siyang unahin. Because He is a King like no other. For God so loved the world that He gave Jesus Christ the answer to not just His story's mystery, but the answer to our personal mystery. Kapatid, He deserves your all. After all, kakabsat, hindi lang naman matindi yung preachings niya. After all, hindi lang naman siya makapangyarihan. Gusto ko pong sabihin sa inyo, totoong Diyos siya. Dahil nabuhay siya. Amen? He is alive. Totoong Diyos, buhay na Diyos ang ating
ating Panginoon. May we all stand up, kakabsat, and let's sing the song. Hallelujah! Hallelujah! Praise the one who set me free. Hallelujah! Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who sent me. Yes, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, yes, oh God. There's salvation in your name, Jesus Christ, my minsan pa, hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free, hallelujah. You have broken there's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Kapatid, huwag kang maging bulag. Huwag kang maging bingi. Ibukas mo yung puso mo. Matagal ka ng panalo. Matagal na tayong panalo. Pero nagtataka ako, bakit asal alipin tayo? Nagtataka ako, bakit asal talo tayo? Bakit tayo nagpapatalo sa demonyo? Bakit tayo nagpapatalo? Panalo ka na! Nung sinabi niya na tapos na, ang exclamation point ay resurrection. Kapatid, tapos na. Anong ibig sabihin niyan? Panalo ka na! Panalo na tayo! Hallelujah! Panalo si Jesus! Bakit tayo maasal tayo? Hindi ka talo! Panalo tayo! Amen! Hallelujah! Let's sing it again! Hallelujah! Hallelujah! So God! That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living God. Lahat ng dineclare ng Panginoon sa Biblia ay gagawin niya. Dahil nabuhay siya. Dahil nabuhay siya. Kapatid, abot ka ngayon na yung pagpamala, yung pamor. Kapatid, kukunin mo na lang. Nabuhay siya. Kapatid, kukunin mo na lang. Kapatid, paniniwalaan siya na. Kapatid, lalakarin
Ikaw ang Diyos at Hari ng buhay ko. Ikaw ang Savior ng buhay ko. Lord, ang tagal na kaming walang gana sa paglilingkod, pinipilit pa. Maglilingkod kami sa iyo, Panginoon. Habang ang mundo hinahanap maging mayaman, Panginoon, hinahanap ka po namin. Kasi ikaw ang missing piece sa buhay namin. And Lord, bumabalik kami sa iyo. Ibinibigay namin ang puso namin sa iyo, Jesus. Never kaming matatakot sa demonyo. Never mangangamba sa kawalan. At never matatakot sa kinabukasan. Dahil ikaw ang aming kinabukasan. Dahil ikaw ang Diyos na ipoprovide ang aming mga pangangailangan. Binigay mo nga yung anak mo, pangangailangan pa kaya namin. Lord, sa pangalan mo, ang demonyo mga kato, hindi na kami kailanman mangangatog sa demonyo. We will rise up today as conquerors, knowing that you have conquered it all. You have conquered it all. Praise you, King. Praise you, King. Praise you, King. Hallelujah. Lord, we give you our hearts. We give you our soul. We give you our mind. We give you our strength, Lord God. We will love you with our soul, our mind, and spirit. Sorry, Lord, kung kalahati. Sorry, Lord, kung kalahati. Never again, Lord. Yung buo at walang tira sa'yo, Lord. Yung walang tira sa'yo, Lord. Walang tira. Buong-buo namin binibigay sa'yo, Panginoon, bilang aming Diyos. Hindi lang aming tagapagligtas, pero aming Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Shout, Jesus is alive! Shout, King Jesus! Shout, King Jesus! At the top of your lungs, shout, King Jesus! Kaya po, Lord, kakayahin ka namin. Ang humble mo po, Lord. Ang humble mo, Lord. Lord, i-humble mo kami, Panginoon. Ang yabang-yabang namin, Panginoon. Ang yabang namin. Ipinaglalaban namin yung point namin. Ipinaglalaban namin yung gusto namin. Ipinaglalaban namin yung karapatan namin. Ipinaglalaban namin yung akala namin tama at dapat, Lord. Pero, Lord, ikaw, iba ka, Panginoon. Nag-serve ka, Panginoon. Kahit na may ipaglalaban ka, kahit na may papatunayan ka, you were never a man pleaser. You were never a man pleaser. You are so humble, O God. And you are mission focused. Nakatingin ka sa prize. You don't care what they will say. You were focused on dying on the cross, not to prove yourself to be right. Humble us, O God. Humble us, O Lord. Humble us, O Lord God. We want to be like you, O Lord God. You washed our dirty feet, O God. Lord, you came to serve. Grabe ka, Lord. You humbled yourself and we ask you to humble us also, O God. Basagin mo kami, Panginoon, and help us to wash one another's feet. Grabe yung pag-ibig mo, naglingkod ka, Panginoon. Tulungan mo kaming maglingkod. Lord, nagpatawad ka. Tulungan mo kaming magpatawad. Help us to be humble like you, Lord God. You became nothing sa panahon that we want to be somebody. You became nobody. You became nobody, O Lord God. Lord, we repent, Panginoon. Help us to become nobody, Panginoon. Help us to be nobody, O Lord God. Help us, O Lord God. We need your help, O Lord God. Continue, Father God, to humble us, O Lord God. Gusto ka namin gayahin, Panginoon. Thank you, Lord, for revival is here, O Lord God. Revival is here because Jesus is alive. Revival is here because Jesus is alive. In the mighty name of Jesus, come alive. Dry bones live. Dry bones live in the name of Jesus. Live. Mabuhay ka muli para sa Panginoon. Mabuhay muli ang passion mo para sa Panginoon. Mabuhay muli ang puso mo para sa Panginoon. Mabuhay muli ang
si Lord ng taong dumaan man ang pandemya o hindi, pipiliin siya. Naghahanap si Lord ng taong masaya man o hindi, pipiliin siya. Ang mga disciples ni Kristo hindi nakitang entertainment ang resurrection because they turned the world upside down and even they became martyrs for Christ. Kapatid, huwag kang masasaktan. Hindi ka na nag-mature kasi gusto mo laging masaya, kasi gusto mo lagi feel good. Hindi ka na nag-mature kasi susundin mo lang si Christ pag may blessing. Naghahanap ang Panginoon ng willing. Hindi lang ang mabuhay, but willing mamatay para sa Panginoon. That's why 3 beses tinanong ni Jesus si Peter, "Do you love me?" "Yes, Lord. You know that I love you. Feed my sheep." And then tinanong niya ulit, "Do you love me?" "Then feed my lamb." Tinanong niya ulit, "Do you love me?" "Yes." "Then please take care of my sheep." Pastors, leaders, mentors, dapat tayo yung unang all out, yung unang nagmamahal, yung unang susunod, yung unang nagpapakumbaba. Simula ngayon, tatapusin na natin ang pagiging reklamador. Simula ngayon, tatapusin na natin ang half-hearted commitment. Let us give our life to God once again, kakabsat. Lord, we are giving you our all to you once again. You are our Savior, Lord and King of our lives. Never again, Lord God, that we will be worldly. Never again, Lord God, that we will be fleshly, Panginoon. We are your followers. We are your disciples. We will imitate you, serve you, worship you, follow you until our last breath, O Lord God. And we will serve you, spread you, until United Kingdom is turned upside down. We will serve you, we will worship you, until Philippines is turned upside down. We will love you and spread you, worship you, until the world is turned upside down. Lord, we love you, we praise you. Thank you, Jesus, thank you, Lord. Let us declare that Jesus is King over our lives. Amen. Jesus, you are King over TFCF London. You are King over United Kingdom. You are King over Philippines. Ikaw ang hari, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pinakamalakas na palakpak sa Lord. Let us shout, Jesus is alive 7 times. Jesus is alive. 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 At the top of your head. Jesus is alive. Receive this. Numbers 6:24-26. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. God bless us all. See you all next week, my dear brethren. We love you. Jesus loves you. Jesus is alive. To God be the glory. Hallelujah. Amen.